Father, for your love, Panginoon, and for your presence, O God. Napakasarap mga kapatid na alalahanin ang pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang grasya. Dahil alam po natin na hindi po natin ito maikukumpara sa ginto, sa bilang, di ba po, na meron ino-offer ang mundo sa atin. Good.
sambahin ang ating Panginoon. Tunay, Lord, na dahil naranasan namin ang iyong pag-ibig at ang iyong kabutihan, Panginoon, wala na po kaming hahanapin pa sa aming buhay, O God, kundi ang presensya mo, Panginoon, ang kalinga mo, Panginoon, sa buhay namin lahat, O God.
Yes, Lord. Napakasarap sa piling mo, Panginoon. Napakasarap pananasan ng iyong presensya, Panginoon. Tunay, Lord, na ang bawat ka sa amin, Panginoon, ay walang ibang naisip, kundi purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka, Panginoon, sapagkat karapat-dapat ka sa lahat ng bagay na yan, O God. At Lord, kami po mga anak mo, Panginoon, na hindi magsasawang magpuri, umawit at magpasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sapat ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa aming buhay, na hindi mapapantayan, Panginoon, ng kahit anumang bagay dito sa mundo, O God. Naisin ng puso namin, Panginoon, na mas makilala ka pa ng lubusan, O God. Mas makita pa namin, Panginoon, ang kapangyarihan at kagandahan ng buhay na mayroong Diyos, Panginoon. At dalangin namin, Lord, dahil nais namin, Panginoon, na mas makilala ka pa, Panginoon. Through your word, Lord God, this morning, O God, we pray, Panginoon, na ikaw po ang manguna, Panginoon, sa buhay namin, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na bibigyan po namin ang aming atensyon sa pakikinig mo, Panginoon, ng iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na nais na makinig at sumunod sa iyong salita, Panginoon. Nais ka pa namin mas makilala, Panginoon, mas pakilala ang kaya mong gawin, Panginoon, sa aming buhay, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin, O God. Alam namin, Lord, na hindi pa dito nagtatapos, Panginoon, dahil through your word, marami ka pa pong ipapaalam sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin, Lord, pinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba, ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsasabi na, Amen. Lahat ng mga ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Okay, magandang umaga po sa lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating mga kapatid. Isa naman pong good morning para sa akin kayo. Okay, good morning po sa lahat. At syempre, ganun din po sa mga nanonood sa online. Good morning at welcome po sa ating worship service. Kaya naman mga kapatid, muli ko kayo welcome. At muli, yung mga nakikita ko last week, nakikita ko ulit ngayon. So praise God po sa ating buhay. Muli tayo sama-samang magpuri, sumamba at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng awitin. Kaya naman, gusto kong i-welcome. Sige, i-welcome natin isa't isa sa pamamagitan ng... Alam ko, ligo-ligo natin ginagawa, pero magkamayan po tayo. Tayo po tumayo at kamayan po natin ang ating mga kapatid. No? Lalo na yung mga hindi po kanina naka-attend ng breakfast fellowship. Okay, love. Okay. O sige, tutugtugan po namin kayo. At syempre, gusto namin makita na ang lahat ay nagbabatian, lahat nagkakamayan, at nasa sa inyo po kung magyayakpan. Joke lang.
na po tayo mga kapatid. Dahil sa ating mga Kristiyano, normal na po yan. Patian, magkamustahan. Okay, so hindi ko pa patagalin. So, meron po ba tayong announcement? So, isa-isahin ko lang po yung ating mga weekly activities. So, i-remind ko lang po bawat isa na every Tuesday. So, tuloy pa rin po ang ating mentoring. Sino po hindi mga nakaka-attend ng free mentoring? Every Tuesday. So, yun po, meron po tayong mga kababaihan dito, no? So, okay, welcome po kayo. 20 years old pataas, sumali sa free mentoring, no? So, ano siya, gathering ng mga kababaihan, no? Every Tuesday. Okay, so sa mga hindi pa nakakapunta, punta po kayo. So, kinabukasan, Wednesday, meron po tayong prayer meeting. At pinapangunahan po ito ng ating senior pastor, si Pastor Arnel. So, lahat po tayo doon. So, meron po tayong mga gustong ipanalangin. O kung gusto po natin na magkaroon ng kasama sa panalangin, no? Dahil naniniwala po tayo na mas malakas ang marami ng panalangin. Eh po ba? Kung tayo po ay naniniwala na sasagutin ng Diyos yung pinapanalangin natin sa kapatiran, no? Pangyayari po yun. If you have a faith po mga kapatid, no? Then, ano ba? Wala sa mga no? Saturday na, no? So, Saturday school, meron po tayong para po sa mga chikiting. Okay, wala pong chikiting dito, pero i-encourage po natin ating mga kabataan o bata na umaten ng Saturday school, okay? Then, syempre yung aming practice, worship team practice, every Saturday din po yan, ng gabi. Okay? So, next week po meron tayong makakasama sa musician, pero surprise muna yun. No? Meron po tayong bagong musician. Next week po, may makikita kayong bato. Okay. So, surprise na po yun kung sino yun. Okay, so ahead po yun. Sino yun? Okay. Next is yung, syempre itong ating worship service. Again, paalala ko lang kung bawat isa, kung mautunsin ninyo na pag dumarating kayo mayroong mga parang handahan sa baba, no? Pero simple almusal lang po yun, no? Meron na po tayong breakfast fellowship. So every 9:30 AM na po siya. And then sa ganun, bago po tayo mag-start, fellowship na tayo, nakakain pa tayo, no? Then, kinahapunan, syempre meron po tayong Bible study o para po sa mga kabataan. Yung mga nakikita niyo po sumayo kanina, kasali po sila sa Bible study. Okay, so meron po ba tayong mga special announcements na paparating? Wala na ba? Meron po ba? Okay, so mamaya po meron po tayo, di ba? May breakfast fellowship na, may lunch fellowship pa. So mamaya po, pagkatapos po ng ating worship service, meron po tayong lunch fellowship. Sa mga gusto pong mag-stay, so para mag-fellowship po sa amin, tayo po'y magkainan mamaya. Ano pong meron mamaya pas? Ano pong meron? Celebration po pas na? Celebration and birthday ni Sister Angel. Yun. After 12, si Sister Seth. Akin po. After 13, si Sister Anna. Okay. So, birthday din po pala ni Pastoras, no? So, kaya naman, samahan niyo po kami mamaya sa lunch fellowship. Okay, so, ito po yung mga birthday celebrators po natin. Si Sister Rachel, so kailan po siya? Ngayon, kaya pala, no? So, ngayon po yun. Kaya naman siya ng pizza pie. Yun, may pizza daw po mamaya. Iba yan. Ha? May bayan. Babayaran daw po yung pizza. Kala pa tayo po magbayan. Okay, may pizza po mamaya. No? Kung sino po yan doon sa online, punta na po kayo mamaya. Mamaya lang yung pinunta, no? Kaya no? Sa mga hindi naka-ating ng first service, pwede pa humabon mamaya. Okay? Next, si happy birthday po, Sister Rachel. So, mamaya na siguro natin kantahan si Ate Rachel. No? Pagkasama na natin siya. Okay, next, si Aliana Salcedo, nag-birthday noong August 5. Okay, anong araw yun? Martes po. Okay. So, happy birthday po, Aliana. Siya po ba? Okay. So, sige. Dahil nandito naman na tayo, isang mabilisang bating awitin na para kay Sir Aliana. Okay. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
13. Okay. So meron ng team ulit ng pastor, team na apo si pastor, no? Okay, next. Ito po si Pastor Tessie Salcedo. Okay. So sa Martes din po. Okay. Ano nga, August 10 na kayo, no? Okay. Gusto niyo po bukas, ano po natin? Awitan din po natin ngayon si, ano? Okay. Birthday to you. Wait natin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, gusto na po ni Pastor Arnel. Okay, again, si Sister Alma, si Nanay Alma. Idola ni Koshi, tama, ni Koshi tsaka ni Andrea. Okay, so kung nanonood po kayo, malapit na po ang birthday nyo, baka naman po. Okay, next. Si Krisha Alvarado. Wala dito. Si Krisha. Sino sa Dambu? Si Budang? Si Budang. Okay, yun po. Meron pa ba? Wala na, no? Okay, ito po yung ating mga birthday celebrators, no? Abangan po natin yung kanila mga... Again, meron po tayo ng fellowship. Last na paalalan po ito. O baka... Okay. Ito palang Parents Day, matagal-tagal natin itong inaantay. At ngayon po, matutuloy na, no? So yung venue, saan yung to be announced? To be announced po ang venue, so August 17 po. Malapit lang po, baka Ventura lang po. Sa Ventura lang daw. Then, lang. Okay, so after worship service din po siya. Okay, so ina-encourage ko pong bawat isa ay umattend sa Sunday service niya sa ganoon pagkatapos. Okay, ano bukas? Magulang lang to kasi Parents Day eh, no? Hindi naman na parents and daughter and son. Okay. So ito, again, yung inaabangan natin na outing BBS workers and vaccine players. Okay, so malapit-lapit na rin po siya sa August 21. Sa Coco Valley po ito. No? Alam po, okay, Webes po siya. Holiday naman po ito. Kaya po kayong okay? Kaya po ba? Okay, so hindi ko na pagtagalin. At mahaba na kasi yung iba gusto na talaga makalinig. Uhaw na sa salita ng Diyos. Okay, so tinatawagan mo po si Brother LJ para po pangunahan tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Thank you, Brother DJ. Ngayon, muli po, lalayahan ko po ngayon at panandalihan ko kayo bilang tanda ng pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Matatagpuan po siya sa Mateo chapter 14, verse 28 to 33. Kung ganun kahaba, magkano na lang po tayo sa salitang basa. Okay, unahan ko po, and then kayo po. Okay, ready? Verse 28, sumagot sa kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mong makapangyarihan ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Pagkabahan ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimula lumubog. Sumigaw siya na sinasabi, Panginoon, sagipin mo ako. Naalala ni Jesus sa kanyang kamay at inawakan siya. Sinabi niya sa kanya, O ikaw na hindi mananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Okay, sige po, maaari mo po kayo po. Salamat po. Okay, so again, speaking of scripture reading, so tayo po ay dumako sa scripture message, no? At ialaw po natin ang ating pusong isipan, meron din ng spirito sa salita ng Panginoon ngayong araw. So pinatawagan ko po ang ating senior pastor, si Pastor Arnel Sacel. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayong po umagang ito, ang mensahe ng Panginoon ay hinalaw po natin
Mateo 14. At maaaring ang ilan sa inyo ay nahagip pinahusong kwento na ito sa buhay ng ating Panginoon. Ngunit yan po na muli ay balikan po natin siya at tingnan po natin kung ano ang mapapaling-aralan natin at kung ano ba ang ating po matutulungan. Kamahaw pala, nais kong magpasalamat dahil ngayon po ay dalagdagan po yung ating electric fan. May bago no? Courtesy po yan ni Brother Matt. Okay, Brother Matt. Maganda. Next daw ano na aircon. Yes! Nag-iipon na bas. Okay. So, nung nakaraang linggo, hindi po ako nakalalo kasi po sa airport. Kararating lang po namin mula sa lipad na aeroplano galing ng Taiwan. At kung hindi nyo napansin, dito sa ating group chat, dahil na po doon sa Gaxing Prayer meeting na bigay ko kami sa pagtuturo na yung po sinakyan namin aeroplano ay napansin ko mayroong tumutulo sa akin gumagano. Hindi ko binaliwala ako yun, baka ako ano na. Tapos pansin ko ilang beses pa kaming umikot bago mag-landing. At ilang beses din na narinig ko yung ganun-tunog. Tapos kinabahan na ako. Kasi sabi ko, Lord, ano bang pong problema ng aeroplano ito? Kayo po ang mag-ayos. Pagkatapos ko ng panalangin yun, ay lumanding na yung aeroplano. Tapos nagkwentuhan na kami mag-alangin. Napansin din pala ng Sister Rachel na nakaikot ng ilang beses. Sabi niya, ano ba? May problema yung aeroplano natin. Ano yun? Yung gulong, malamang hindi bumababa. Kaya hindi makadali. Ganun ba? Nakatatlong ikot nga Pero nung pangatlo, bumaba na yung gulong. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Na sinabi lang ko kasi ng kapitan, meron lang po tayong technical difficulty na inaayos. At nung makalanding na ho kami, yung mga pasahero, wala silang kamalay-malay. So ako rin, hindi ko na alam na ganun siya kalala. Kasi paano nga naman ang landing aeroplano, walang gulong. Sasadsad yun, pag sumadsad, sasabog. So, maaaring nanalangin ko kayo para sa ating safe travel o ulit. Ayun, naging ligtas naman. At niligtas kami ng Panginoon bilang kasagutan sa inyong pong panalangin. Okay? So, simulan po natin ang mensahe ng Panginoon mula po sa Mateo 14:25 hanggang 23. Na sabi ko sa 25 ay, at ang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Yung po yung eksena. Nung pong nangyari ito, ang mga alagad, katatapos lang po ng kanilang mga pagbiministeryo sa mga tao, napagod po sila. At sabi ng Panginoon, sige, punta kayo sa kabilang pampang.
Ako naman ay mananalangin dito sa mundo, sa Bohol. Kaya sila naman po ay naglayag papunta doon sa lugar kung saan sinabi ng Panginoon. At habang naglalayag po sila po ay sinalubong ng bagyo. So, pag sinabi yung bagyo, hangin, alon, ulan. Pagsamahin niyo po yun. Yun ang kanilang naranasan. At sa 12 alagad ng ating Panginoon Jesus, 4 po doon, 1/3, mga veterano mangingisda ng lawa. Sa kanila, pangkaraniwan na ang ganong senaryo. Alam na nila kung ano kanilang gagawin, alam na nila kung ano ang mga bagay-bagay na kanilang iiwasan at kung ano paano nila isasagwa ang kanilang buhay sa gitna ng bagyo. Ito paano? Habang sila ay namumproblema sa bagyo, may dumating na kung anong anino silang nakita sa gitna ng dawa. Ilagay niyo po yung sarili niyo sa mga alagad ng panahon ngayon. Inahampas ng alon yung bangka, umuulan, malakas ang ihip ng hangin, tapos pagtingin nila, parang naglalakad dahil na ng tubig. No? Ano naglalakad sa gitna ng tubig? Anong naging reaction ng mga alagad? No? Lahat silang dalawa na bahaging buntot at ang sabi, multo, multo, multo. Parang horror film na, parang horror film. Nagkataktan sila ngayon. Hindi na sila natakot sa bagyo, pero natakot sila doon sa nakikita nila naglalakad sa gitna ng dawa. Hindi lang. Okay? Pero, nung naaninag na nila kung sino yun, nagpakilala. Ako, si Kristo, si Jesus. Okay? Ganun pa man, yung mga alagad, hindi sila kaagad-agad, no? Nawala yung takot nila. Magkahalo na. Kaninang bagyo, sinamahan pa ng multo. No? Okay? Sabi, siya si Jesus. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At si Pedro, bilang leader ng grupo, si Pedro na padalos-dalos, ang sabi ay, Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Kung ikaw yan, palapitin ninyo ako. Maglalakad ako sa tubig, pupunta kita. Hindi inisip ni Pedro na kapag pumunta siya sa tubig, ano mangyayari sa kanya? Lubog. Hindi naisip yun. Naisip ko niya, Panginoon, Jesus, nandiyan ka, pupuntahan kita. Ano intention niya? Bakit pupuntahan niya? Sisiguraduhin niya talagang si Jesus yung nandoon sa ibabaw ng tubig. Ano pinaka-intention niya? Patapang o sira ulo? O nasisiraan na ba eh? Ha? Sabi naman ng Panginoon Jesus, call. Thank you ng call. Sige, bukan mo. Halika, lumapit ka. Okay. Tapos, anong ginawa ni Pedro? Bumaba siya na sa bangka, naglakad siya papunta sa Panginoong Jesus. Kanina, isa lang yung nasa ibabaw ng tubig. Yes. Ngayon, dalawa na. Si Jesus at si Pedro. Wow! Yung 11 alagad,
nakita sila na isang spectacular na eksena. No? Kanina, isa lang ang nasa ibabaw ng tubig naglalakad. Ngayon, dalawa na sila. No? Okay? At siguro, sa isip din ng mga alagad, tara, punta rin tayo. Di ba? Siguro nung iniisip ka ng mga alagad yun, kakaroon na sila ng lakas ng loob, meron isa sa kanila na wala ng lakas ng loob. Alam niyo kung sino yun? Si Pedro. Bakit? Dahil kaya siya nakapaglakad sa ibabaw ng tubig, nakatingin siya kay Jesus. Nung nilipat niya yung kanyang tingin, dahil hoops, malamig na hangin, hoops, land, hoops, ang ginang alon. Parang nahimasmasan siya. No? Ha? No? Ano yun? Ano yung mga hawak pa sa akin? Ayun. Doon niya nakita na siya ay nasa ibabaw ng tubig na wala na niya yung kanyang tingin kay Jesus at siya ay lumubog. Tanong, gaano kaya siya kalapit kay Jesus noon? Ibig sabihin, gano'n na kalayo siya sa bangka. Di ba? Wow. Nakayos na siya. No? Okay? Nung lumubog siya, anong ginawa niya? Sumigaw siya ng, Saklolo! Saklolo! Sagutin mo ako, Panginoon! Ang Panginoon, dahil malapit na nga sa kanya, sinagit siya. Tapos tinulungan siya, makasampa sa bangka, at ang Panginoon sumampa na rin sa bangka. At ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Napakaliit ng iyong pananalig. Alam niyo po yung salita na maliit dito, hindi yun ang parang makahulugan, kundi napakahina ng iyong pananalig. Noong dalawa sila sa ibabaw ng tubig, ang pananalig ni Pedro ay malakas. Bakit? Nakatingin siya kay Jesus. Ngunit, nung ibalik niya sa iba ang kanyang paningin, ano nangyari sa kanyang pananampalataya ng hina? Kaya siya ay lumubog. Okay? So, yung po yung naging takbo ng kwento sa talata na atin hong tinatalakay ngayon. At dahil po dyan, ay lumapit tayo sa pinaka-mensahe na 5 things to do in a storm. 5 bagay na dapat nating sanayin ang ating mga sarili na gagawin kapag dumarating ang mga bagyo sa buhay natin. Makailan, may nag-check sa akin, nagsabi sa akin ay meron pang 3 bagyo ang papasok sa ating bansa ngayong buwan ng Agosto. Okay? 3 pa. Hindi ko alam ang pangalan nila. No? Kung ano tatawag sa kanila. Pero, kaya yun, sinend sa akin, sapagkat ayon sa pag-asa, 3 pa ang darating. Sa mga tuwing, maghanda na tayo. Dahil itong July, ilang bagyo yung dumating? 3. Si Christine, Dante, at saka si Emo. Ngayon, lahat yun, na-place sa Metro Manila at saka Cavite. Pero malamang, papasok ngayong Agosto, kung ang tutunog na tayo. Okay? So, nung mga nakaraan, naganda tayo. Pero dahil hindi nga tayo na tumbok, na bullseye, medyo yung ibang lugar lang ang nadali. Sabi natin, okay lang. Sila,
siguro panalangin natin, tulungan natin. Okay? Pero ngayon, Agosto, meron uling parating tatlo. Ngunit yung bagyo na tinutukoy ko rito sa ating talata, hindi ko ito yung physical na bagyo. Kundi ito po yung mga problema at mga kung anong mga pagsubok na dumating na. Nandiyan na at parating pa sa buhay natin. Amen po ba? Kaya, ito po ang gagawin natin. Hindi ho natin mapipigilan yung bagyo. Pero, mapaghahandaan natin siya. Pero, haharapin natin siya. Yun. Okay? Kasi, kung iiwasan natin siya, baka sundan lang tayo. Okay? Sabi nga dito sa Mateo 14:30, ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsunod ang lumubog. Sagapin ninyo ako, Panginoon, sigaw ni Pedro. So, tingnan po natin. Una, kapag tayo po ay haharap na o may hinaharap ng mga bagyo sa buhay natin, una na dapat natin hindi lang practicing kundi gawin, kaya maging matapang tayo. Hello? Okay? Hindi yung nagtatapang-tapangan, kundi matapang. Have courage. Okay? Why? Because Jesus is with us. Sa gitna ho ng bagyo ng buhay, ang Diyos ho ay hindi tayo iniiwanan. Hindi ho tayo nilalayuan. At higit sa lahat, hindi tayo iniiwanan. Pagkos siya ho ay nasa ating kalagitnaan. Okay? Ito pong nakaraang mga libro ay meron pong pangyayari na ako'y dapat magtuturo sa isang klase ko. Pero dahil tinamaan mo siya ng pagpunta ko ng Taiwan, ginawa ko, gumawa po ako ng tinatawag na video clip. Ano ko yung video clip na yun, simple lang. Okay, tinapos ko. Tapos nung ine-edit ko na, matagal pala. At, nung Martes na yun, na dapat ay papadala ko sa mga estudyante ko, mukhang sinabi sa akin ng anak ko, paalis na tayo. Punta na tayo ng airport. Eh, wala pa sa kalahati yung ine-edit ko ninyo. Lord, pa ba ito? Magiging absent ako. Unang klase ng mga estudyante ko. So sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. At binigyan ako ng wisdom ng Panginoon kung ano yung mga gagawin. Tapos kahit ginawa ko na ito, aalis ako eh. Sino magpapatuloy ng ginagawa ko? Binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Yung apo mo. Ha? Kinausap ko yung ako ko, bigyan ko sa mga instruction kung ano gagawin. Dahil palit na maya, ito na yung anak ko, sumusundo na ako, lumakanta kami. Tapos ipalayang na chat namin ng aking ako. So, cut the long story short, ay nagawa ko po padala yung link ng video. At, for the first time, nagkaroon po sila ng pinatawag na klase. Hindi siya online, kundi video clip. So, hindi ako naging absent. Nandun doon, magpadala pa rin ako sa kanila ng learning material. At ako ay nasa aeroplano, sila ay nasa classroom, at sila ay natuto. So,
yung po isang simpleng pangyayari sa buhay ko na ako'y nagdahol na sa panahon, nagmamadali, tapos gusto kong magalit, gusto kong mataranta, gusto kong magiging pangkulong, pero sabi ko, Lord, naniniwala ako, kasama kita, ikaw ang tutulong sa akin para magawa ang bagay. At natapos ko yung araw na yun, ng gabi na yun, na natapos ko siya. So, simple lang po siya. Mas mabibigat po yung mga hinaharap ninyo. Pero ito po maganda. Maging matapang po tayo kapag nagsama natin ang Panginoon. Ano gagawin natin sa mga bagay na pinatatakutan natin? Sa mga problema kinakaharap natin. Simple lang. Sabihin natin problema. Okay? Kausapin mo ang Panginoon ko. Okay? Ang Panginoon ko ang aayos sa iyo. Amen po ba? Dahil kasama po natin ang Panginoon. Amen? So yan ang una. Huwag tayong matakot. Huwag tayong manghina. Huwag tayong mataranta. Huwag tayong maguluhan. Kundi maging matapang tayo na harapin ang bagyo ng buhay dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Okay? So, yun po yung unang gagawin po natin pagharap natin sa mga problema sa buhay. Sa mga haharapin natin problema pa sa buhay. Okay? Pangalawa, take a risk in faith. Ano yung sabihin ng risk? Ano sa Tagalog yung risk? Mga teacher dyan. Okay. Ikaw ay, tawag ito, yung, ikaw ay, sumugan. Umayon, sugat. Okay. Marunong ka parang kaya eh. Okay? Risk, marunong take a risk in faith. Hindi yung opinion. Hindi yung nagpapakasakali ka lang. Kung hindi, yung ginagamit ang iyong pananampalataya. Okay? Ano yung risk na ibig sabihin? No? Okay? Do not ask God to bless what you are doing. Instead, do what God is blessing. Okay? So, may mga bagay na ginagawa tayo. At sinasabi natin, Panginoon, pagkakapalain niyo po itong ginagawa ko. Okay yun. Papalain tayo ng Panginoon. Pero mas maganda, hanapin natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon at yun ang ating tumbukin para i-bless tayo ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Okay. Ask Him what He wants you to do, then be willing to do it with Him. Okay? Tanungin natin ng Diyos kung ano yung kanyang pinapagawa sa atin at kung sinabi niya ito ang gawin mo yun para sa kanya. Amen po ba? Okay? Pastor, sino yung kakausapin ko? Ang Diyos. Paano siya kinakausap? Yun. Kung ikaw isang Kristiyano, tinanggap mo sa Jesus sa iyong puso, ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, hindi lang si Jesus ang tinanggap mo. Sino si Jesus? Ang anak ng Diyos. Tinanggap mo ay ang Diyos. Kasama sa tinanggap mo sa Diyos ay ang Espiritu Santo. Siya
yung iniwan ng Panginoon sa ating mga puso. Ang Diyos na nasa ating buhay na nangungusap sa atin. Hindi siya yung konsensya, ha? Kasi yung konsensya, yun yung mga mabuting bagay na natutunan natin na pabalik pa sa isipan natin na naggagabay sa atin kung ano ang tamang gawin natin. Ang tawag doon, konsensya. Pero yung banal na Espiritu, siya ang Diyos na nasa sa atin, na gumagabay sa atin, namungusap sa atin, nakakausap natin. Amen? Amen po ba? Parang hindi kayo naniniwala. Okay? Binigay ng Panginoon sa atin ang banal na Espiritu bilang paunang bayan. Paunang bayan. Bilang katibayan na siya ay nagahari sa ating buhay. Nakakausap po natin siya. Amen? At katulad ng ginawa ko, nakausap ko po siya. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa problema ko nito. At tinulungan niya ako sa problema ko. Step by step. Kasi tayo, pag meron tayong bagay na ginagawa, ano ang pinagpapatayan natin? Una, yung karunungan natin. Pangalawa, yung karanasan natin. Nagawa ko na ba ito? Kung nagawa ko na ito, uulitin ko lang. Okay? Ngayon, kung hindi ko ito nagawa, anong gagawin natin paglo? Ito yung tinatawag na trial and error. Subukan ko ito. Ay, mali. Subukan ko ito. Ay, mali na naman. Subukan ko ito. Ay, mali. Subukan ko ito. Ay, tumama. Okay? Ilan yung maling ginawa ko? 3. Ilan yung tama? 1. No? Sa 3 maling ginawa ko, hindi lang mali, kundi yung oras na mali kong ginawa, yun ang nawalan. Okay? So, kung tayo bilang mga Kristiyano, naghahanap tayo na mabuhay na may kabanalan, lumabot sa pananampalataya, hindi ko tayo magbabatay sa personal na karunungan. Pangalawa, karanasan. At pangatlo, trial and error. Ano ang pagbabatayan natin? Ang salita ng Diyos at ang gabay ng Espiritu Santo. Amen po ba? Sinasabi natin, Lord, ito'y sinasabi ko sa banal na kasulatan, banal na Espiritu, gabayan mo po ako. Amen? Okay. So, taking a risk in faith. Ibig sabihin, ito yung problema, haharapin mo siya at susubukan mo sa tulong ng banal na Espiritu at salita ng Diyos na lutasin ang problema. Yan. Amen? Bagyo, haharapin mo. O anong gagawin mo? Okay? Kay ninong karanasan, kay ninong karunungan, kay ninong kaalaman ng pagbabatayan mo. Okay? Kung physical yan, o di sa pag-asa. O kaya sa LGU, ano yung mga warnings na sinasabi nila? Mga gagawin yan dapat natin gagawin pagharap ang dating ng bagyo. Ngayon, kung bagyo ng buhay yan, hindi pag-asa ang pagbabatayan, kundi ang Panginoon. Amen? And ako personally, last year, nung mamatay si Sister Tess, ako ay minang gabay mula sa Panginoon. Dahil meron akong mga nakita ng mga tao na pag meron silang mahal sa buhay na lumaon, ano sila sa tinatawag na denial stage. Dahil yung denial stage, yung asawa ko, hindi pa yung patay. Baka sila yung sa probinsya. O
nagpakasyon na yan sa ganun lugar. Dahil nga sa mahal nila yung kanilang umakong, hindi nila matanggap pa na wala na. Kaya ang tawag doon ay denial stage. Okay? Pero sabi ko, Panginoon, ayoko po na maranasan nyo. Gusto ko po, gabayan nyo. Okay? So, nagpasang po yun. Akala ko na nagpasang ko na. Akala ko okay na ako. Pero minsan, makain kami sa Tagaytay, tapos meron doon yung mga kumakantang mga waiter, saka mga waitresses, kakantahan yung mga kumakain. Tapos, sabi ng isa, "Sir, ano request nyo?" Sabi ko, "Kaya nyo ba kantahin yung ngayon kailanman?" Kaya ko namin. Insong namin mag-asawa yun. Nung kinanta nila, liyak na ako ng biyak. Bakit? Nagbalik ala-ala sa akin ang misis ko. Ayun yung sabihin nun, mahal ko pa rin siya. Pagaman nasa Panginoon. Amen po ba? So, ganun po yung takbo ng buhay natin mga Kristiyan. Tayo po ay humihingi ng gabay ng Espiritu Santo at ng kanyang salita. Pangatlo, stay focused on Jesus. Okay? Sabihin niya, nakatingin ka sa ating Panginoong Jesus. Hindi sa isang imahe, kundi sa isang buhay ng Panginoon. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Si Apostol Pedro, nung siya'y nakatingin kay Jesus, nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig. At malamang, siguro lang, nung makita ng mga alagad yun, gusto na rin nilang gayahin. Pero nung naakman nilang gayahin, nakita nila lumubog. Hindi na, ayaw ko rin. Hindi na ako susunod yan. Baka lumubog din ako. So, bakit tumubog si Pedro? Yung kanyang pansin ay hindi na nakatuon sa Panginoong Jesus, kundi sa hangin, sa anggi ng ulan, at alon. Okay? So, sa pagkirang buhay, nasusukat natin ang hindi ng bagyo. Tama? Kung paano ito nagwawasak ng ating pagkatao, paano nasisira yung desisyon natin sa buhay, at mga kung ano-ano pa. Nangyayari yun dahil nakapokus tayo sa problem. Tama? Nakita natin yung problem. Hindi natin ibig sabihin, deny mo yung problem mo. Pagka hindi mo inisip yung problema mo, di wala kang problema. Hindi gano'n. At yung problema, harapin mo yung problema, tignan mo yung problema, sukatin mo yung problema, pero ang focus mo nasa Panginoong Jesus. Amen? Yun ang ibig sabihin dito. Stay focused on Jesus. Kasi nga, the moment you take your eyes off the Lord, you are going under. Lulubog ka. Lalamunin ka ng problema. Ang maganda, pag tumawag ka sa Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon sa iyong problema. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Okay? If you focus on the wind and the waves, your circumstances, you're going to sink like Peter. Ay, natulad ka ng Pedro na lulubog. Bakit? Tinignan mo na yung problema. Nabaling na ang iyong tingin sa problema. Hindi doon sa bulutas ng iyong
Amen? Next, number 4, don't doubt. Huwag kang magdududa. Ano yung sabihin ng pagdududa? Ano pa? Pag-alinlangan. Tama. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Totoo ba ito? Totoo ba ito? Yan. Yun ang isang halimbawa ng pagdududa. Itong bagay na ito ay pinagdududahan. So, kay Pedro, kay nino siya nagduda? Sa Panginoong Jesus. Yun ang naging problema. Tayo mga Kristiyano, anong ginagawa ng kaaway ng demonyo? Binibigyan tayo ng mga kaisipan para pagdudahan natin ang Diyos. Tama. Brother. Okay? So, paano paraan natin ang pagdududahan ng Diyos? Pag may problema tayo, naiisip natin, kaya ba ng Diyos na lutasin ang problema ko? Anong tawag doon? Pagdududa. Kaya ba niya baguhin ang buhay ng asawa ko? Kaya ba niyang baguhin ang buhay ng anak ko? Kaya ba niyang bigyan ako ng trabaho? Kaya ba niyang bigyan ng trabaho ang mister ko, ang misis ko, ang anak ko? Yun. Mga halimbawa ng salitang pagdududa. Balik ka rin natin. Yung duda ng baliktaran. Pagtitiwala. Nagtitiwala ako na babaguhin ng Diyos ang asawa. Naniniwala ako sa Diyos na kaya niyan bigyan ng hanap buhay ang anak ko. Naniniwala ako sa Diyos na ang anak ko ay magtatapos ng kolehiyo. Naniniwala ako natatama ako sa loto. Hindi pa naliutan. Joke lang yun. Pero sabi ni isa, sayang. Okay. Okay. Nangarap ko yung tumama sa loto. Hindi ko kayo nabiling. Okay. Joke lang yun. Oh. Pagka sabihin, kaya ako ng loto ticket, di ako naniniwala sa Diyos. Alam mo. Okay? Dahil sa Diyos, hindi ka lang tatama sa loto. Ikaw ay pagpapalain niya. Amen? Amen. So, huwag po tayo magduda. Yun yung isang ginawang strategy ni Satanas. Nung tinusod niya si Eva, nagtanong siya kay Eva, kasama ang tanong ng pagdududa. Sinabi ba ng Diyos na kapag kinain mo ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ay mamamatay ka? Nakala yung pagdududa. Yan ang style. So, never doubt God. Don't need faith to make it through the storm in your life. You just need faith in the right person. And who's that right person? Jesus Christ. Hindi mo kinakailangan isang malaking pananampalataya. Ang kailangan mo lang, panampalatayanan mo yung tamang tao. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus Cristo. Amen po ba? And lastly, mga kapatid, praise God. There. Pag may problem ka, praise the Lord. Okay? Kasi may purpose ang Lord kung bakit ka nabigyan ng problem.
Amen? Yung problem na yun, kaya binigyan ka ng Lord kasi gusto niya subukan kung uubra ka. At sa Lord, malamang, uubra ka na. Totoo po yun. Bakit? Wala pa kong ibibigay ng pagsubok ang Diyos sa atin na hindi natin kayang pagtagumpayan. Amen? Kung ano po yung problema natin ngayon, ang problema natin ngayon ay 1,000 pesos, the Lord will provide. Amen? Nagtiwala tayo at tanggap tayo ng blessing. Hallelujah! Ano susunod mangyayari? Bibigyan tayo ng Panginoon ng problema na worth 10,000. Wow! 10,000! Pambira naman! Oh, Lord! Sabi ni Lord, ayaw mo yan. Ayaw mo yan. Magtiwala ka. Amen. Okay? Tiwala ka. Binigay ni Lord yung 10,000. Pero bakit gano'n? Installment. Installment. Sige, dito 2,000 lang. Pwede na 10,000 lang, ha? Okay? So next problem, magkano? 50,000 na. Bira, patatas pala yan. Ayun. Praise the Lord! No? Bakit? Dati nung grade 1 na ako, ngayon, senior high na. Pananampalataya. Diba? Okay? Sabihin, gradually, ang tinataas ka ng Panginoon. Okay? Bakit? Kasi nga, paano nyo malalaman kung anong level ka na ng iyong pananampalataya kung hindi ka niya susubukan. Amen? Alam nyo, ganun ng Panginoon, magpala. Okay? Ngayon, hindi ka sinusubukan ng Diyos dahil galit siya sa iyo, dahil siya sa iyo, dahil siya ay naguguluhan sa iyo. Hindi ganun. Sinusubukan ng Panginoon dahil siya malaman kung nasaan ka ng level. Kung sa 1,000, hindi ka mag-iwala sa Diyos na ibibigay niya sa iyo, bibigyan ka ba niya ng problema ng 10,000? Hindi. Kasi sa 1,000 pa lang, bagsakan na yun. Anong tawag ko sa 1,000? Backside. Backside. Sige, uulitin mo na uulitin yun. Uulitin mo na uulitin. Hanggang sa pumasaka. Ganun lang po yun. Sa ating buhay. Pero, habang sinusubok tayo ng Panginoon, dumarating mga problema, tayo po ay magpuri sa ating Panginoong Diyos. Even in the storm, even when you feel like you're sinking, even when you're scared to death, praise Him all the time. Thank God in the middle of the storm. Okay? The storm, wala pa ako nakita ng isang tao na sa gitna ng bagyo, sumisigaw siya ng praise the Lord. Ang alam ko, yung bungulan ko, nilipat ng hangin. Bubuan yung bahay ko. Ano na yung baha? Okay. Then, talagang gano'n. Diba? Pero pagdating sa bagyo ng buhay natin, yun ang tanong, makakapagsabi ba tayo ng puri ng Panginoon? Bakit? Binigyan niya ako ng problema. Katulong niya, nakahanan. Amen? Amen? Amen po ba? So, praise God. So, ito po yung mga bagay na ating tandaan na whenever we are faced with storms in life, have courage because Jesus is with us.
take our issue of faith. And pangatlo, stay focused in Jesus. Pangapat, don't doubt. And the last is praise God. Okay? Mga anak ng Diyos, pwede ko lumang marinig ang salita mo. Praise God. Praise God. Parang pang-label ata. Okay. Sabi ng Panginoon, Pastor, huwag kang mag-alala. Hindi ako siya ng pang-college. Okay, pang-college sa problema. Okay, basta ang mahalaga mga kapatid, tayo po. Sa gitna ng problema, huwag lumubog. Tayo po ay pasagip sa Panginoon. Amen? Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang sa langit, salamat po pagkat totoo na ayon sa panahon ng tagpulan ngayon ay mayroong pang mga bagyong dadalaw sa aming bansa, sa aming lugar, at yun ay babala sa amin, warning sa amin upang maghanda at harapin ang mga bagyong ito. Ngunit, minsan Panginoon, yung matitinding bagyo ng buhay, dumarating sa amin, walang warning Panginoon. Dumarating ng matindi, dumarating ng mabilis. Ngunit sa tinuro niyo po sa amin ngayong araw na ito, bilang aral sa pagkakamali ng isang pamilya, kami Panginoon ay nag-nais na ang mga problemang ito ay aming mahal na nagpupumi sa inyo Panginoon, nagtitiwala sa inyo Panginoon, hindi nagtutulog dahil kayo ay kasama na. Hindi nyo kami iiwanan, kundi kami Panginoon ay inyong tutulungan. Panginoon, sa aming kalagitnaan, alam niyo po ang bawat sitwasyon sa buhay namin. Maaaring nakangiti kami, natutuwa sa mensahe, pero sa kaituturan ng ating mga puso, Panginoon, naroon sumisigaw sa inyo na ang sigaw ay saklo ng Panginoon. Patawarin niyo po dahil imbis na tignan ka, andahan ka, kilalanin ka sa gitna ng problema, mali ang naging hakbang. Panginoon, pakawal po. At tulad po ni Pedro, sumisigaw kami sa inyo sa kalolo. Inaamin namin na nanghina kami sa pananampalataya. At dahil dito, magsisinding aral sa amin ang pangyayari. Maiwasan natin ang gawin ng mga tamang hakbang, pangunahin sa lahat ay ang magtiwala sa inyo at masalamatan. Tumanay ang karamdaman, tumanay ang kapusan ng mga bagay-bagay, tumanay sa relasyon, tumanay sa kabuhayan. Ito pang mga problema ito ay patungkol sa mga personal,
nakasabing pananampalataya o God's will. Panginoon, yan po ang nais namin marinig sa iyo para lang. Po Diyos sa aming bilangin sa pangalan ni Jesus, paglagay sa sabi namin. Amen. Ayan, ngayon naman madadako po tayo sa ating tithes and offering. Sama-sama po natin kahangad sa Panginoon ang ating kong ikaputan. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mensahe na narinig po namin this morning. Dalangin po namin, Lord, na maging matapat kami, Panginoon, na may isabuhay ang iyong mga salita, Panginoon. Be with us, Panginoon, and help us, Panginoon, na unti-unti, Panginoon, ay ma-apply namin sa aming buhay ang mensahe mo po, Panginoon, sa umagang ito. Nais din po namin, Panginoon, na magpasalamat sa lahat ng pagpapala, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, maging sa mga kasagutan sa aming mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, ng kalinga at protection, Panginoon. Hindi lang sa amin, Lord God, bagkos kasama, Panginoon, ang aming mga pamilya, Lord God, dalangin din po namin, Lord, na ang ikaputhandog na ito, Panginoon, ay patuloy na magkapit, Panginoon, to sustain, Panginoon, and to extend your kingdom dito po sa iglesia na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo po namin binabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Na-bless po ba kayo? Abalik pa kayo sa linggo. Amen. Tayo po natin ito kayo at magbukas po tayo sa pananalangin. Pagka-isahin po natin ang ating mga diwa sa pananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa mga nakaraang saklit, sandali, kami, Panginoon, ay nagkaisa na sambahin kayo sa Espiritu at sa katotohanan.
Panginoon, may mga bagay kami iniiwan sa aming mga bahay, may mga bagay kami pansamantalang tinaligdan dahil pinili namin na unahin kayo. Nasama-sama namin kayo nakilain sa aming kalagitnaan. At ang pinakadahilan ay sapagkat mahal namin kayo, Panginoon Diyos. We love you, Lord. We love you very, very much. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ng mga anak ninyo sa ilalim po ng God Almighty Community Church, San Francisco ay magkaroon ng pagkakataon na kami magkasama-sama na walang ibang pinakay o hindi ang katagpuin namin kayo, sambahin namin kayo, walatiin namin kayo, dakilain namin kayo, taas kayo sa aming kalagitnaan. Kayo ang pila sa aming buhay. Kayo ang Diyos na nagmamahal. Kayo ang Diyos na nagpapatawad. Kayo ang Diyos na mahabagin. Kayo ang Diyos na nakakunawa sa bawat isa sa amin. Kayo ang aming Ama. Kami ang inyong anak. Panginoon, maraming salamat po. Ngayon sa pagkakataon ito, Diyos, kami po ay pansamantalang maghiwa-hiwalay. Bawa namin, Panginoon, ang iyong mensahe. Bawa namin ang inyong itinuro sa amin ngayong araw na ito. Upang hindi lang namin ito sarilinin o hindi masabi namin sa iba. Masabi namin na may ilang saglit at sandali. Nasamba namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Nakatagpo namin kayo at kami ay inyong pinagpala. Panginoon, maraming salamat po. Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. And thank you po sa pagpunta sa ating worship service. And see you next Sunday. And meron po tayong lunch fellowship. Ayan, diba? Bago po tayo bumaba, makipagkawain po tayo sa ating mga kapatid. God bless po.